Magandang gabi po sa inyong lahat. Fourth Sunday, Laetare Sunday ang tawag po sa linggong ito. Ang salitang laetare ay galing po sa Latin na salita na ang kahulugan ay rejoice, magalak. Kung naalala nyo, nung Adviento, kung mayroong Gaudete Sunday, Adviento yon. Ang kahulugan din nun ay rejoice, Gaudete. Ito naman laetare. Ang ibig rin sabihin ay rejoice, magalak. Siguro, maitatanong natin, bakit? O ano kayang dahilan para tayo'y magalak? What is the reason for rejoicing? Dalawang bagay po. Una, dapat tayo'y magalak dahil malapit na po ang Pasko. Malapit na po ang Pasko. Yung tinatawag nating Pasko ng pagkabuhay. Ilang linggo na lang, Pasko na ng pagkabuhay. Sabi ng isang pare, ang climax po ng ating pananampalataya ay ang Pasko ng pagkabuhay. Naalala ko sa amin, sa probinsya, every time magse-celebrate po ng kafiestahan ng patrono ng parokya, mayroong tinatawag na 9-day novena, 9 na araw. Sa unang araw, ibang pari yung nag-preside sa misa. Second day, ibang pari na naman. Third day, ibang pari na naman. Sa Vesper Day, yung nagmimisa po ay lahat ng mga taga-roon na kaparian from that town na na-ordain. So kaming lahat ay pumupunta, nag-a-attend. Vesper Day. Pagka-fiesta, feast day, ang nagse-celebrate po, ang nagpe-preside po ay ang obispo, kasama ang lahat ng kapariang nakaka-attend ng diocese. Buong diocese. Mapapansin ninyo na yung movement ay ascending, pataas, increasing. Ganon din po sa liturgy natin sa Kwaresma. Ganon din po. Kung napansin ninyo, nung una, simula tayo Ash Wednesday, wala pong bulaklak, tinanggal yung Alleluia, tinanggal yung Gloria, pero mapapansin ninyo pag Pasko ng pagkabuhay, yung Easter, lahat po yan, may bulaklak, may Gloria, may Alleluia. Point is, increasing po ang movement ng ating pananampalataya. Pataas yung pag-celebrate natin. Ascending. Kaya po tayo'y nagagalak dahil malapit na. Papalapit na po yung kapaskuhan ng pagkabuhay. That's one reason. Secondly, kung inyong napansin po sa readings today, yung readings natin, pinoportray ang isang Diyos na so rich in mercy. Mahabagin, maawain. Ano ang sabi sa gospel? For God so loved the world that He gave His only Son, so that you and I may have eternal life. Para tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Saint Athanasius, pinaraphrase niya ito. At ang sabi niya ay ganito, He, God, became what we are. Nagpakatao po ang Diyos. So that He might make us what He is. Para tayong lahat ay maging kagaya niya. What a gift, di ba? Ang laking biyaya. While I was going through the readings, alam nyo, isa lang po yung naramdaman ko, yung feeling of unworthiness, yung feeling ng hindi ako karapat-dapat. Marahil ganun din yung nararamdaman ninyo. Pero kahit ganun pa man, alam nyo, ang Panginoon, still He desires to lift us.
Gusto niyang iangat tayo. Gusto niyang isama tayo. Sa first reading, yung mga tao ng Huda, hindi lang yung mga tao, pati yung mga kaparian, pati yung mga prinsipe, pinagtaksilan po nila ang Diyos. Anong ginawa nila? They mocked yung mga propeta, kinutya nila. Di nila pinakinggan. They polluted the temple. Itong mga kasalanan ito, nire-represent yung mga kasalanan natin. Ganon tayo sa Diyos. We mock God, di natin pinakikinggan ang Diyos. We pollute His temple. Pero kahit ganon pa man, still ang Diyos ay nagpakita ng habag. He showed mercy to them. And He is showing mercy to us. Huwag pong kalimutan mga kapatid, walang kasalanan pong hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos. Wala. Alam niyo kung anong sumisira minsan sa atin? Hindi lang minsan. All the time na sumisira sa atin ay tayo mismo. There are times that we reject God. We reject God. Bigay na bigay ang Diyos. Lapit ang Diyos. Guide ng guide ang Diyos. Pero minsan, to no avail. To no avail. Kahit ganun pa man, the readings would like to remind us today that still God is offering His gift of salvation to all of us. Kahit paulit-ulit tayong nadadapa, paulit-ulit rin pong ang Diyos ay ini-invite tayo na magbago, bumalik sa Kanya. Kung mapapansin niyo sa readings, isa lang po yung direction ng theme. It's always to look up. To look up to Jesus. To look up to Jesus. Ang laking biyaya na tayo'y palaging iniimbitahan ng Diyos na makapiling siya. At ito ang ikalawang dahilan kung bakit dapat tayong lahat ay magalak. Una, malapit na po ang Kapaskuhan. Pangalawa, at dahil sa universal call ng Diyos, universal gift ng Diyos, gift of salvation.